I'm in the middle of my shift earlier. Tapos, biglang naputol yung call ko sa customer ko. Ngayon, papakita ko sa inyo guys kung ano nangyayari sa router namin. Ayan. So, the yellow is blinking red. So, hindi dinagana yung landline nila. So, I have to try to call their number using tong cellphone ko. Naubos na yung 50 pesos kong load. Hindi pa ako nakakausap sa representative nila. Hindi naman ako mang-aaway kasi ganun din naman yung trabaho ko. Pero, gusto ko lang maayos na agad to dahil ayokong mag-onsite. And, within this cut-off, wala pa akong 2 months sa work ko. Meron na akong absent na 2 weeks dahil nagkasakit ako. Tapos, nawala ng kuryente. So, absent ako 1 beses. Within this cut-off lang din. Tapos, ito naman ngayon. Nawala ng kuryente, ng wifi, sorry. So, yeah. Hindi ko alam. Baka pumunta ako mamaya ng PLDT. And, ayoko talaga mag-onsite dahil pang 3:00 ako na madaling araw. Pero, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nasa stress ako. So, nag-umpisa yung shift ko bandang mga 3. Tapos nawala ng internet bandang mga 5. Tapos nagre-reach out ako sa kanila dun sa PLDT Cares sa Messenger pero hindi naman nakatulong. Tapos ngayon, nagtatry ako mag-reach out sa X, PLDT Cares din. Kaso, tagal nila mag-reply. Ewan ko. Siguro, the rest ng shift ko, hindi ko na ma-attendan or hindi na ako makakapasok dahil dito sa pangyayaring to. And ang hirap din, syempre, lalo na kapag wala internet sa bahay, wala mapaglibangan si tatay. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Nakakainis. Bukod sa bawas yung sahod ko, wala din naman ako magagawa dito kundi ganito lang kapag wala internet, di ba? So, ayun, yung nangyayari ngayon. Update ko na lang kayo guys kung ano mangyayari mamaya. Baka pumunta ako ng PLDT or bahala na. Ayan, so nakaligo na ako guys. Ikilay na lang ako. Tapos, sunscreen. So, sunscreen. Gamit ko lang sunscreen. Ang gamit nating sunscreen ay Dr. Sensitive. Parang tagal na sa akin itong sunscreen na to. Pero, ayun. Nagamit ko pa rin naman siya. Kasi hindi ako madalas mag-sunscreen kasi minsan lang ako nalabas, minsan lang ako naaarawan, ganyan. Most of the time, lagi ako nandito sa kwarto. Kaya, ayun. Parang gaspang ng mukha ko ngayon. So, madaling-madali lang to. Dahil, actually, it's almost 12 p.m. na. And kailangan ko din matulog kasi may shift pa din ako mamaya. Pero kailangan natin puntahan ng PLDT. Diba? Of course. Dahil paano ako makakapagtrabaho mamaya kung walang internet? Ayoko talaga mag-on-site, to be honest. Dahil ang layo ng site. Traffic pa. Diba? Yeah. Hindi ko alam kung may sasama ko kayo mamaya sa pupuntahan ko kasi hindi naman ako nahihiya kasi ako mag-vlog sa labas. Pero tingnan natin kung may sasama ko kayo. Yeah. So, makikita nyo ang
Parang most of the time naman dito sa lahat ng mga vlog ko, di ba? Laging, lagi ako walang ayos, lagi ako walang makeup. Grabe hassle. Pero buti na lang, Thursday na. So, dalawang shift na lang. Rest day na. Dati, nung nandun ako dati sa company na pinanggalingan ko sa SM. Nung nasa Alorica pa ako. Nagka-countdown ako. Lunes pa lang. Bad trip yung mga katrabaho ko. Kasi sabi ko, yay! 4 days na lang. Kasi Monday pa lang, di ba? 4 days na lang. Rest day na. Well, mas maganda naman yung ganun, sabi ko. Kasi para lagi kami may nilook forward. Which is yung rest day. Tapos kapag kasahod, lagi ako nag-checkered. Yeah. Checkered na polo, checkered na kung ano man. Diba? Basta naka-checkered ako lagi kapag ka payday. Noon. Ngayon kasi, hindi na big deal kung ano mang isuot dahil, syempre, tagal ko na naka-work from home ako. Bibis na lang ako ng pangtaas kapag ka yung maganda-ganda na pangtaas. Kapag ka, yun, mag-open cam kami. Pero madalas kapag ka nagko-coaching kami, halimbawa ganun, hindi na rin ako nag-aayos. Long as hindi ako sleeveless, ganun. Or naka-tube. Kahit nakapantulog lang ako, okay lang. So, yeah. Yan lang. Ganun lang yung ginawa natin sa mukha ko. Nag-sunscreen lang ako, tapos kilay, tas lipstick. Gamit kong lipstick, ito pa rin O2O. Tagal na nito din sa akin, M16. Ito yung tsura niya. Dala tayo lipstick. Bubulsa ko na lang siya dahil hindi na ako magdadala ng bag. I don't think kailangan ko pa ng bag. Tapos magdadala din ako ng earphones. Or, kailangan ko yata ng bag kasi bibili din ako ng gamot. So, mag-bag na rin ako. Alam niyo ba guys, ito, papakita ko sa inyo. Itong short na to, ayan. Itong short na to, hindi to kasya sa akin. Nung mga nakaraan. Pero ngayon, nagkasya siya. Nagkasya na siya. Siguro dahil din sa mga ininom kong gamot, sa diet ko. Ayun. Yung kong gamot sa mga pang-diabetes. So, yeah. Matagal lang hindi kasya sa akin tong shirt na to, pero ngayon nagkasya sa akin. Siguro hindi na naman ako lalaki ng kasing laki nung huli. Dahil nag-90 ako, 90 kilos. Ngayon nababasan siya mga 5 kilos. So, 85 na lang yung timbang ko. Kahit ilang guhit lang yon. Siyempre, malaking bagay na rin. Dahil yung iba kong mga damit, nagkakasya na sa akin, yung iba kong mga shorts. Yun nga lang, yung mga nabili kong damit, nung malaki ako, masyado na siyang malaki din sa akin. Katulad nung mga bago-bago kong binili na mga t-shirt na pinakita ko sa inyo, na i-vlog ko yun eh. Medyo malaki na siya sa akin. Pero, gayon pa man. However, ayun, sinusuot ko pa rin siya, lalo na kapag ka walking lang naman ako. Lotion lang ako para hindi masyadong dry ang legs. So, siguro punta muna akong PLDT. Then, after nun, tsaka na lang ako bibili ng gamot.
Kasi hindi naman ako siguro aabutan ng closing, 'di ba? Sana maayos siya agad kasi nakakainis din. Sabi ni tatay kanina may nagagawa daw dun sa sa labas. Tapos, yun yung mga time na nawalan kami ng internet. So, baka may nagalaw yung nagagawa dun. Nakabayad naman kami. Bayad naman si mama. Si mama kasi nagbayad ng internet eh. Tapos, lagi niya sinesend yung screenshot nung bayad niya. Kasi, kailangan din namin. Lagi niya sinesend sa GC. Kasi kailangan yun. For internet allowance, ganyan. Especially sa kapatid ko. Kasi kami, syempre, bakit pa namin kailangan ng proof? Eh, hindi kami makakapagtrabaho kung walang internet. So, yeah. Pati yata pag-file ng reimbursement sa PLDT, pahirapan. Pero hindi ko pa alam. Siguro, bahala na. Tanungin ko na lang sila pagka nandun na ako. So, yeah. Samahan nyo na lang ako. Init. Payong ako. Hindi pa, visit na sa Customer Service Department of any City Mart supermarket. Grabe guys. Sobrang init sa labas. Sobrang init talaga. Grabe. Lang. Ayusin ko tong camera. Ayan. Grabe. Sobrang init sa labas. Hindi kinaya ng powers ko. Pero, yeah, dumating na yung mga punta kong in-order sa TikTok. Ito siya. Grabe. Hindi ko naman akalain na ano na to siya. Buy one, hindi. Buy 6, take 6. Basta, tingnan nyo na lang sa app or sa link na ilalagay ko dyan sa baba, sa description box. So, yeah. In-orderan din ako ng kapatid ko nito. Ni support. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Gunod. Yan, ni support. Para hindi na manakit yung... Para may alala yung tuhod ko. Kasi lagi nananakit yung tuhod ko eh. Kapag ka nagwo-walking ako. So, yeah. Papakita ko din sa inyo yung drinks na pwede ko inumin. Ayan. Hindi kasi nagsaspike dito yung sugar ko. Kaya, kapag ka nalabas ako, matik, bibili ako nito. Right and Light Peach. Tsaka Right and Light, Lychee and Rose. So, ayan. Ito yung binili ko. 2 peach, tapos isa nitong Lychee and Rose. Tapos, ayun. Meron din silang cucumber. Gusto ko din yung cucumber nila, masarap. Yun nga lang, hindi ko siya binili kasi lagi ko na siyang iniinom. So, nagbago muna ako ng flavor na binili. So, yeah, yun lang naman yung binili ko. And, magtatanggal na ako ng makeup or ng kung ano-ano mang ano sa mukha ko. Habang nagtatanggal ako ng kung ano-ano sa mukha at mga dumi-dumi ko sa mukha, 'di ba? Kasi nga galing ako sa labas, ang gabok sa labas. Tingnan natin kung anong itsura kapag binura ko na siya, yung sunscreen. Pero hindi na ako maglalagay ng kahit anong wipes tong gamit ko. Ay, yung kilay ko nang papasama dito sa wipes. So, ayan. Tumambay lang ako ng saglit. Alam niyo ba, kanina, sabi nung nag-assist sa akin doon sa PLDT, kasi ang issue ng wifi namin is,
pati lipstick. Ang issue ng wifi namin is, ano, yung, nag, yung LOS niya, nagbi-blink, yung sa router. So, ayun, walang wifi. Naputol yung pagko-calls ko kanina, bandang 8 a.m. Ha? Pinanood ko kanina yung, yung video ko, yung clip na ginawa ko. And sabi ko pala, 5 a.m. Pero hindi talaga 5 a.m. 8 a.m. nangyari yun. Tapos 12 p.m. dapat ako mag-out. Pero, hindi ako nakapag-out ng 12 p.m. dahil, yun nga, nangyari yun. Pero okay lang. At least okay na. Ngayon yung wifi namin. Ayun. Buti na lang kasi sabi nung kausap ko kanina sa PLDT, within 3 to 5 business daw. 3 to 5 business days daw bago maayos yung wifi. Yung wifi namin. Eh, naka-work from home ako. So, saan ako magtatrabaho? So, ang atin yun, i-chat agad si kuya. Si kuya. O, tinatanong ko kung meron siyang wifi sa bahay. So, ang plano ko dapat, doon na lang ako mag-work muna. Tapos doon na lang din muna ako tutulog. Uwi na lang ako dito ng Saturday, Sunday. Then pag naayos na, di balik na lang ako dito. Balik ko na lang din yung setup ko. Ang hirap pa naman maghakot, yun ang iniisip ko. Kasi 2 monitors gamit ko, isang CPU, pero maliit lang naman yung CPU, tapos itong keyboard. Tapos magdadala pa ako ng mga wires na kung anit-anit. So, ayun, buti na lang naging okay agad. So, magaling PLDT. Kanina talaga nagwawala na ako sa ex eh. Sabi ko, ano na naman to? Kasi, syempre, nitong cut off na to, nabawasan na ng isang araw yung ano ko, yung sasahurin ko. At hindi lang yun ang iniisip ko kasi baka mamaya magpa-on-site pa ako, di ba? So, ayun. Buti na lang naayos siya. Naayos siya agad. Kasi, hindi ko afford. Hindi ko afford mapa-on-site agad-agad. Siyempre, ang hirap kaya, lalo na sa time management, nasanay na ako ng ganito, naka-work from home. Paano na ako kapag nag-on-site ako? Ang layo pa naman ng site. Sa Lipa pa, taga-Tanawan ako. So, ayun. Ayos lang ako dito ng mga anit-anit ko. Tapos, maya-maya tutulog na rin ako. Ang hirap lang. Kaya gusto ko talaga naka-wide lens eh. Para kita nyo din kung ano yung ginagawa ko. Kaso, ayun na nga. Yung pang wide lens kasi na binili ko sa Shopee, nag-aano siya, tawag dyan, nakikita yung color red dito, di ba? Kapag ka nagre-record ka, may color red dyan sa screen. Pagka Android user kasi Android gamit ko eh. Hindi ko alam sa iPhone. Ang alam ko sa iPhone, ganun din eh. Kasi nag-iPhone ako dati. Pero sobrang tagal na panahon na nakakalipas. Dahil, ayun na nga. Wala lang. Actually, hindi ko dapat papalitan tong cellphone ko eh. Pinalitan ko na lang siya ng kasi kailangan na din talaga, sobrang bagal na nung huli kong cellphone. Ang ginagamit ko cellphone dati yung Realme. Pinabablog ko din siya dati. Sa akin naman kasi, doable naman. Kasi yan, nakakapag-vlog naman ako, diba? Oh, nakakapag-upload pa rin naman ako. Yun nga lang, syempre, yung quality ng camera na pagpapanooran ng mga tao, yung iniisip ko din naman kasi, hindi naman masyado nanonood sa akin. Ako lang din nanonood sa sarili ko. Yun kasi yung katotohanan doon. Ako lang nanonood sa sarili ko. Minsan nanonood si Geraldo, kaya yung kapatid ko si Bea. Pero syempre, ang boring kaya ng mga vlog ko. Ewan ko kung may interesante sa ginagawa ko. Kasi
Wala, parang naboboringan din ako eh sa ginagawa ko. Wait lang, kuhala akong tubig. Diyan muna kayo. Hindi na ako mag-edit ng sobrang edit na edit dito. Kasi, sabi ko nga sa inyo, di naman masyado nanonood, di ba? Pero malay mo naman, pagka bigla sumikat, di ba? Yun nga lang, tinutuloy-tuloy ko na siya kasi masaya din naman gawin. And, ayun, naalala ko din na, ay, ginawa ko nga pala to. Ay, kamakailan lang pala, nag-swimming kami, ganto ganyan. Tapos ang saya-saya namin. Yan, may nababalikan ako memories. Tapos yung mga ganito namang klaseng video, wala, tatawanan ko lang din sarili ko. 'Di ba? Eh, yung kasi yung maganda din doon. Bukod sa ganito akong magsalita dati, ngayon, iba na. Tapos, basta nga ganun, syempre may mga pagbabago din naman. Kahit pa paano, di ba? Kahit lang, kuha lang akong tubig. Kanina pa pala ako nauuhaw. Nagkasya na sa akin tong short na to, guys. Grabe, hindi ko to masara dati. Tapos ngayon, nasasara ko na siya. Wait lang, kuha akong tubig. Oh my God, yung tubig ko frozen pa. Oh, hindi ko mabuksan. Ako lang ba, yung ganito? Hindi ako nagta-tumbler. Actually, marami akong biniling tumbler. Ang mamahal pa. Tapos dito lang ako nauwi. Kasi nga, nalalagay ko siya sa freezer. Kapag kasi insulated yung tumbler, ewan ko kung ilalagay siya sa freezer, ewan ko lalamig siya, mag-yellow siya. Ang gusto ko kasi yung ganito nag-yellow eh. Tapos, pagka medyo natunaw-tunaw na siya, diba nalagay ko sa freezer, tapos medyo natutunaw-tunaw na siya, pwede ko siya lagyan ng tubig, tapos sobrang lamig ng tubig na iinumin ko. And, naisip ko, siguro, ideal yun, kung ideal na mag-tumbler, kung naka-on-site. Kasi dati naka-on-site ako, lagi ako may tumbler. And, actually, kahit nung naka-work from home na ako, nagta-tumbler pa rin ako. Tapos, napansin ko, wala lang, hindi ko siya nagagamit. Parang lagi lang ako nagbabaso kapag ka, hindi ko lang din nagagamit. So, ayun. Ayun yung kwento dun. Kaya wala akong ma-recommend sa inyo na tumbler. Pero syempre, gumamit din ako ng aqua flask. Tapos may ginamit pa ako sa tumbler, nakalimutan ko na. Share ko na lang sa inyo kapag halimbawa naalala ko within this video. Pero kung hindi, mag-comment na lang kayo sa mga kung ano-anong video na sa mga susunod na video, kahit dito sa video na to mismo. Tapos sa susunod kong upload, ayun, saka ko na lang. Ayun, naalala ko na pala. Di ba, ang bilis. Naalala ko na, Contigo tumbler. Ayun yung pinakagusto kong tumbler noon. Kasi, mahilig ako uminom na mainit na tubig dati. Nung nasa Alorica ako. And, ayun, yun yung gamit ko. Tapos lagi din ako nagtsatsaa dati. Kaya namayat ako. Yun nga lang, ito green tea na yung iniinom ko. Minsan yellow tea. Tapos nagka-UTI ako. Ewan ko kung bakit nangyari yun. Siguro nasobrahan ako sa tsaa. Tapos, hindi ako masyado mahilig uminom ng tubig. Gusto ko lagi may lasa yung iniinom ko kahit na lasang tsaa. Kahit na lasang tsaa siya. Ayun yung kwento. So, hindi ko alam. Baka matagal-tagal pa tong tubig na to. Pero uhaw na ako. Wait lang. Ayan, nabuksan ko na. Kakunti pa yung tubig, oh. Wait lang. Kailangan ko itigil tong video ka. Kuha muna akong tubig, guys. So, ayun, guys. Nagbabalik. Nakapag-base na rin ako. Ito lang din yung suot ko kanina kasi nga, naligo naman ako kagabi. So, ayun. Ito, nakakuha na rin ako ng tubig. Papakita ko sa inyo. Okay. Galing kasi akong City Mart kanina. Siguro nakita nyo na sa isa sa mga clips, bago tong clip na to, o tong video na to. Nakapili ako ng sabon kanina. Na sobrang mura. Ang gamit kasi naming sabon sa bahay dito
Silka. So, kung ano na lang yung sabon dito sa bahay, yun na lang din yung sinasabon ko sa sarili ko. So, ayun. Para hindi na din sila bumili. Ako na lang nabili na sabon. And nakita ko tong Silka. Kasi bumili ako nito eh. Hindi ko na alam kung magkano ang bili ko nito sa Shopee. 300 plus yata, pero nakakahon yun. Mas maliit kaysa dun sa malaking kahon. Pero, ayun. Ito, ang mura. 193 ko to nabili. Ha? 11 pieces. Buy 11, get 1 free. Ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mga 12. So, ibig sabihin, 12 pieces, 193. Ayan. Ganyan na lang ako bibili ng sabon kapag ganun. Kasi yung nakakahon din, parang, di ba merong kahon, merong bundle na tatlo or anim sa Safeguard yata yun. Hindi ko alam kung sa Safeguard or sa Silka din. Pero, ganun. Mahal siya kapag binili mo yung isang bundle na yon. Tapos, itong isang bundle na to, maliliit lang naman siya. Pero, kasi, guys, para sa mga gumagamit ng silkang sabon, aminin nyo, di ba? Ang tagal niyang malusaw. Ang tagal niyang tawag. Ang tagal niyang, basta, ang tagal niyang malusaw, ganun. Matagal mo siya magagamit. And ito, kahit maliit to, yung isa nito, matagal mo din siya talaga magagamit. So, hindi ko alam kung hanggang kailan to tatagal sa amin, pero ang dami niya, 12 pieces. Yun, natuwa lang ako kaya binili ko na. Besides, hindi naman ganun kamahal. 'Di ba? Hindi na kasi ako nagwa-whitening na mga sabon kasi nga, ano pang iitim ko, 'di ba? Lagi naman ako nasa loob ng bahay. Siguro mangingitim na lang ako kapag sobrang init tapos bigla ako nag-angkas. Kasi palagi ako nag-aangkas kapag lalabas ako ng bahay. Kanina, hindi ako nag-angkas kasi mabigat yung dala ko. Yun, yung tatlong pinakita ko sa inyong drinks, tapos ito. Nilagay ko lang siya sa bag. And, sobrang init. Kaya pagka nag-angkas ako, baka hindi ko kayanin. Kasi wala pa rin akong tulog, tay. Actually, nagising ako kagabi, mga 9 p.m. Tapos, nakatulog ako hanggang mga... Tapos, pagkatapos na, siguro, nakatulog ulit ako. Mga bandang alas 10. Tapos, nagising ako 2:30 na. 2:30 a.m. Pagising ko 2:30 a.m. Dali-dali talaga ako kasi iniisip ko, gusto ko maligo bago yung shift ko. So, ayun, hindi na ako nakaligo ng maayos. Ang ginawa ko, hindi ko na binasa yung ulo ko. Tapos, na lang ako, hinugasan ko na lang yung katawan ko para kahit papaano medyo gising ako bago yung shift ko. Tapos, ayun, set up, diretso calls, iyan, queuing pa. Ayan. Diyos ko po. Nasasabi ko na ulit yung mga ganyang queuing na yan kasi nararanasan ko na ulit mag-calls. Dati talaga, nung hindi ako nagko-calls, nung naka-non-voice ako. Dati talaga, miss na miss ko na mag-calls. Tapos ngayon nagko-calls na ako. Hindi ko alam kung papasalamat ako o ito naman pagpapakatotoo lang, di ba? Hindi ko alam kung nag-aayos na ako na kung ano dito, yung mga pera na nalagay ko sa wallet. Ganyan. Hindi ko alam kung papasalamat ako ano. Kasi, ewan ko. Merong something sa trabaho ko na nakaka-enjoy, pero nakaka-stress. Ayun yung katotohanan. At kahit naka-on-site ka, or kahit mapa-on-site man, or naka-work from home ka, ganun eh. Ganun yung parang merong minsan nag-enjoy ka, tapos minsan hindi ka natutuwa. Siguro ganun lang talaga. Kahit naman yata nung naka-non-voice ako, sa pagkakaalala ko, meron din akong hindi kinatutuwa ang mga panahon. Matagal na rin ako.
Tagal na akong pag ganto-ganto lang. And hindi ko alam, pero parang minahal ko na rin yung gantong sistema. Oo. Kasi unang-una nasa bahay lang ako. Kapag ka nasa bahay lang ako, andito lang ako, bantay lang ako nila mama. Tapos taong bahay lang. Minsan naalis si tatay, okay lang. Minsan, okay, madalas nasa trabaho si mama. Tapos yung kapatid ko, madalas nasa Maynila. And parang malungkot kung halimbawang apat na lang kasi 'di ba apat kami sa pamilya namin. Dalawa kaming babae nung kapatid ko. Tapos wala na kaming kapatid. Tapos si mama at si tatay lang. So apat lang kami dito sa bahay originally. Tapos yung kapatid ko nag-Maynila. Tapos kung aalis din ako, tapos mag-on-site ako. Tapos kailangan kung halimbawa sa Maynila ako nakahanap ng work. Parang ang lungkot, 'di ba? Malungkot kapag sila lang dalawa yung nandito sa bahay. Kaya mas pinipili ko na rin na dito lang. Hindi entirely, hindi dahil yun sa kanila lang. Kasi ito din yung gusto ko. Yung ganito lang, chill lang sa bahay. Tas pag oras na trabaho, mag-set up lang ako saglit, 30 minutes, doable, 'di ba? Hindi katulad ng kapag naka-on-site ako, malungkot. Kasi iniisip ko ano kaya yung ginagawa nila mama. Gising na kaya si mama ng gantong oras para sa work. Ganyan. So, yun. Dati, sobrang galang-gala ako. Pero nung tumanda ako ng bahagya, 27 pa lang naman ako magta-28. Para marapit na rin mag-30, diba? 27 pa lang naman ako magta-28. Pero, wala na yung adventurous pace ko. Pero, not in a bad way. Kasi mas okay na lang din na nandito na lang din ako. Kasi, yung pagiging gala ko dati, ibang klase talaga eh. Oo. Ibang klase talaga yung pagiging gala ko dati. Ba't niya, ano yung resibong tinapon ko kanina? Shit. No. Sorry guys, naririnig niyo yung ano. Oh my god, hindi ito yun. So, hindi ko na masyado ipagkakakatong Burgundy Cadbury. Hindi ko alam kung ano to. Hindi yata ako bumili nito. Scented candle. Oo. Bumili pala ako ng scented candle nun. Tas, chocolate. Kaya tumaas yung sugar ko. Pero matagal na yun. Hindi pa ako nadadiagnose ng diabetes ulit. Kasi, akala ko kasi, kapag halimbawang na-maintain mo na yung sugar mo ng mababa, 'di ba? Pwede na itigil yung maintenance. Hindi pala ganoon. Masama pala yun sa puso. Kaya, ayun, bumili ulit ako ng gamot. Yung mga kulang na lang na mga gamot ko. Tulad nito, Diclacide. Ayan, kulang ko. Tapos 3 Pregabalin plus Mecobalamin. Ayan. Ang dami kong gamot. Ang dami kong gamot. 4 na klase yung gamot ko. Yung 3, isang beses, isang araw lang. Tapos yung isa, 2 times a day. Check nga ako na sugar. Kaninang umaga, 71 sugar ko. Oo. Tapos yun. Isa lang naman yung sakit ko, 'di ba? Tapos isa lang din naman yung doktor ko sa Actually, 2. Yung pinagpapacheck upan ko ng doktor. May 2 pa akong follow-up after a month. Pero yung isa kasi hindi na siya nagreseta sa akin ng gamot. Kailangan ko lang bumalik sa kanya para lang ma-check niya ulit kung okay na ba talaga at wala nang problema.
sa lungs ko. Kasi yung isa ay, ano nga pala yun? Yung isa, syempre, endocrinologist. Tapos yung isa sa lungs ko. Yung isa sa lungs ko, anong tawag doon? Pulmonologist. Tapos, ayun. Yung endocrinologist ko lang naman na nagreseta sa akin, 4 na klase siya ng gamot. Hindi ko alam kung bakit ganon. Hindi ko alam na kung bakit ang dami niyang nareseta. Kasi 4 na klase. Pero siguro dahil na rin sa mga joints, ganyan-ganyan. Kasi pinaliwanag niya din yun. Hindi ko lang natandaan, honestly. Pero wala akong anything against dun sa endocrinologist ko. Kaya sinusunod ko siya 139. Medyo mataas kasi kumain ako sa labas. Kumain ako sa labas ng takoyaki. 6 pieces. Mamimili ka lang kasi kung 3 pieces, 9 pieces, 6 pieces, or 12 pieces. So, ang pinili ko, 6 pieces. Kasi kulang sa akin yung 3 pirasong takoyaki, di ba? Pero 139 siya. Medyo mataas siya. Pero kasi, halos kakakain ko lang din. Wala pa naman 2 oras. So, feeling ko normal pa rin yan. Normal pa rin naman. At hindi ko masyadong, hindi ako masyadong nag-overthink dito. Kasi, ayoko i-overthink siya. May mga nakikita ako nag-check ng sugar sa TikTok. Yung, from time to time, sila nag-check ng sugar. And, nafo-frustrate sila kapag katulad niya, 139, minsan 120, nag-fasting sa 2 hours. Para sa akin, wala eh. Hindi naman basta, kasi ang alam ko kasi sa diabetes, wala daw gamot sa diabetes na yung gagaling ka talaga ng ganon. Ang alam ko, palagi yung, kaya nga tinawag na maintenance, di ba? Palagi may maintenance. Pero syempre, kung okay naman yung lifestyle, edi okay. Eh ako naman, ayoko. Sa sarili ko, ayoko tanggalan ng karapatan yung sarili ko na kumain ng gusto ko. Minsan, nainom pa rin ako ng milk tea. Yung pinakamaliit na milk tea, yung ganyan. Yung baby size, gano'n. Hindi ko din na-deprive yung sarili ko sa mga gano'n. Kasi chinecheck ko din naman right away. And hindi ako yung dati mahilig ako sa frap. Ayun talaga iniwasan ko. Kasi malakas yun magpa-spike ng sugar. Malakas yung magpa-spike na sugar. Pero, ayun. Kapag gusto ko, may order yung kasama ko na ganun. Makikitikim lang ako. Higup lang. Ganun. Gerald, boyfriend ko naman yun. Hindi naman masama na tumikim. At, para kasing alam niyo yun. Nung una kasi, iyak talaga ako kasi sabi ko, hindi ko makakain lahat ng mga gusto ko, ganito, ganyan. Nung una, puro ko ampalaya. Puro ampalaya, okra, ganyan, mga kinakain ko. Tapos halos hindi na ako kumain ng kanin, halos hindi na ako kumain ng mga kung ano-anong gusto ko. Nung una. Pero, nung nakita ng doktor na sobrang baba naman na nagiging sugar ko, like yung mga 70, tapos umabot ng 69, 68, ganyan. Minsan umabot ng 65. Sabi ng doktor sa akin, kumain ka naman. Okay lang kumain. Kasi meron ka maintenance. And, lalo na nung mga time na nag-insulin pa ako. Kasi, ayun. Sabi ng doktor sa akin, kumain ako. Kinain ko kung ano yung gusto ko. Tapos ngayon,
Nache-check ko naman yung sugar ko. Kita ko naman palagi. Lagi ako nagtuturok. Yan na nga yung mga daliri ko. Ang dami. Hindi nyo lang makita. Hindi nyo makikita siguro tong mga to. Pero ang dami ng itim dito. Puro mga turok. Ayun. Ang dami kong chinika dito. Okay lang. Ako din naman ang manonood nito. Mas maganda siguro ko nag-live na lang ako, no? Pero kasi kapag ka naka-live ka, ang dami papasok sa live mo. 'Di ba? Tapos, yung mga napasok sa live mo, kung ano-ano itatanong, tapos kung saan-saan mo pupunta yung usapan nyo, mas maganda na yung ganito, na, na kung ano na lang yung nasa utak ko, yun na lang ang sasabihin ko, 'di ba? Pero yeah, ayun na nga. Kasi may mga nakikita ako sa TikTok na yung napoprostrate talaga sila, naiinis sila, bakit ganun, bakit ganyan, tapos sinisisi nila yung sarili nila. Eh, alam nyo, meron talaga mga case na sa sa diabetes. Ito yung mga nakakalungkot na case. Yung talagang hirap na hirap sila kontrolin kahit anong nila, gawin nilang control sa pagkain nila. Eh kasi ako, wala eh. Hindi, kasalanan ko din talaga siguro kung bakit ako nagkaroon ng diabetes. Kasi sa cravings ko, hinahayaan ko siya. Pero, hindi ko sinasabi na entirely kasalanan ko kasi alam ko talaga may mali sa sistema ko. Alam niyo yun. Kasi, nag-umpisa to sa, nung bata ako, siguro mga high school, may nakapansin na sa akin na bakit daw, payat kasi ako nung high school, guys. Tapos, may, lagi may nakakapansin na, ba't ang payat ko, tas ang taba ng leeg ko. Alam niyo yun. So, sa tingin ko talaga, may mali talaga sa thyroid ko. Hindi ko siya dinedeklara, pero sana naman, di ba, wag. Ayun. Sana nagkakamali ako. Pero, kasi, parang nararamdaman ko rin. Tas, pagkatapos nun, eto, na-diagnose ako ng PCOS. Pagka-diagnose ko ng PCOS, eto naman, diabetes. And simula bata pa lang ako, ayun, asthmatic na ako. And hindi ko talaga alam kung anong root cause nitong mga pangyayari sa akin, itong mga sakit kong to. Pero, anytime soon, malalaman natin. Kasi almost 1 month na rin naman ako simula nung na-discharge ako sa ospital. And, ayun, sabi ng doktor, uulitin daw namin yung yung pag-check ng thyroid ko. So, siguro, ayun yung sinabi niya na balik ako after a month. Then, siguro, pagkatapos nung check-up namin yun, siguro, re-request na niya na magpa-check ulit ako ng thyroid. Kasi wala na naman akong iniinom na mga gamot sa hika. Ang gamot sa hika, yung steroid. Steroid ba yan? Ayun. So, ayun. Hindi ko alam kung steroid siya or ewan. Basta yun. Yun nga yata yun. Search nyo na lang kung kung nagkakamali ako, correct me if I'm wrong dyan sa comment section. Malaya po kayong gamitin yan. Kung umabot man kayo dito sa point na to ng video na to. Kasi feeling ko ako lang interesado manood sa sarili ko. So kung umabot kayo dito sa at this point nitong video na to, please comment. Comment kayo guys, please. Para malaman ko naman na may interesante pa tong buhay ko. Na kahit pa paano interesante tong buhay ko, 'di ba? Pero, kung hindi man, at least, interesado ako sa sarili kong buhay. So, ayun. Dito ko na lang din tatapusin tong vlog na to kasi alam ko sobrang haba nito at hindi ako masyado magka-cut dito. Gusto ko kasi makita kung may magiging progress ako dito, 'di ba? Sa pagsasalita ko, sa pag-iisip ko ng mga words, kung paano ako magpaliwanag, kung chronological bang paliwanag ko, yung mga ganon, 'di ba?
Ayun, in-observe ko lang yung sarili kong progress and ayun. Thank you so much for watching this vlog. Please subscribe to my YouTube channel. Like this video if you like this video and mag-comment kayo na kung ano man gusto niyo i-comment dyan sa baba. Share kung gusto niyo i-share. Bye guys!